Alright, mga kaplastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. At tatalakayin po natin yung nagba-viral sa social media na kung nakikita nyo po sa larawan na ito ay isang babaeng estudyante na namili ng candy sa isang tindahan at inakusahan niya di umano ang isang tindero na hinipuan daw siya sa kamay ng matagal daw. So tingnan natin yung video. Pero bago ang lahat, ipapakilala ko lang sa inyo ang taong nasa viral. Etong babaeng ito, yan po yung nagba-viral sa social media. At kasama po yung boyfriend niya na dinuro-duro yung tindero at kinompronta kasama ang kanyang mga barkada. Diba? At yun po yung nakikita nyo sa larawang yan, tatlong kalalakihan na kumompronta sa isang lalaki ng tindero. At dinuro-duro niya at ang pinakamasama na ginawa niya is binasag pa niya ang garapon na naglalaman ng candy. So ganito ka-attitude yung mga hinayupak na nilalang na ito na nagsisiga-sigaan at hindi nila namalayan na nakuhanan sila ng CCTV. Yan. Baga may mga nag-comment doon sa mismong post na ito na nagba-viral na nagsasabing fantasy si ate na ipinagtanggol siya sa iyang boyfriend pero malas kay na ay CCTV. Bisaya eh. Asay mahipo ani hinataboday. Isagpa na sa ilaha ang CCTV. Yan, may isa pang nag-comment, shock si ate, may CCTV pala. Natawa pa. Ito. Balik ramo tomorrow kay close na ang store. Makipag-areglo kay nag-viral dako good tabang ang CCTV. Aray ko. At yun. Baga may mga kapulisan na pumunta kasi nga yung mga oras na yun may mga pulis na rin po ang pumunta nung nagkaroon ng komisyon. Balak yatang ipakulong yung tindero. At inakusahan ng tarantadong babaeng ito, itong babaeng ito na makikita nyo sa larawan, siya yung umakusa na hinipuan daw siya sa kamay. Sobrang royal blood naman itong babaeng ito. Iroy mo, nahawakan lang sa kamay, harassment na kaagad. Gaano ba kaganda tong babaeng ito, mga kaplastik? Sabi kasi sa caption na ito, babaeng bumili lang ng candy na uwi sa iskandalo ng mabuking ng CCTV. Isang simpleng pagbili lang sana ng candy ang ginawa ng babae, ngunit hindi niya inakala na may CCTV pala sa tindahan. Ayon sa akusasyon ng babae, hinawakan umano ang tindero ang kanyang kamay ng matagal kahit wala itong suot na damit. Dahil dito, humingi siya agad ng tulong sa kanyang kuya at boyfriend na sumugod agad sa tindahan nang hindi muna tinitingnan ang CCTV footage. Ngunit laking gulat ng lahat nang mapansin ng babae, oh yeah, may CCTV pala. Sa gitna ng komprontasyon, sinipa pa umano ng boyfriend ng babae ang mga candy na paninda ng tindero. Nang magdilim na at lumabas ang buong pangyayari, sinubukan ng panig ng babae na makipag-areglo. Swerte ka. Ano kasi ni swerte? Subalit tumanggi na ang may-ari ng tindahan. Ayon sa kanya, hindi sana ito mauuwi sa gulo kung agad munang ipinanood ang CCTV bago ang pananakit at akusasyon. Paalala sa mahalagang paalam ng buong katotohanan bago manghusga o manakit, lalo na kung may ebidensya naman
na pwedeng tignan. Di ba mga bugok tong dalawan to? Na piling magandang hinayupak na nilalang na ito na dapat ipadonat to sa bilibid, mga kaplastik eh. Tong babaeng ito. Sabay mo na rin tong lalaking ito na ipadonat nyo sa bilibid. At pwede kasi itong makasuhan, mga kaplastik eh. Ang pwedeng makasuhan dito sa mga tarantadong nilalang na ito ay malicious mischief, damage property, at pag-aakusa. Di ba? Pwedeng pumasok siya sa slander o sa libel, mga kaplastik. Pwede siyang makasuhan yun, mga kaplastik. 100% accurate ang video. Hindi nagsisinungaling ang CCTV, mga kaplastik. Sadyang kupal lang talaga tong babaeng ito. 'Di ba, mga kaplastik? So panoorin natin yung video na nangyari, actual na video. Ito yung part 1. Saka tayo mag-tackle sa part 2. Ito yung part 1. Panoorin natin. Yan, namili pa siya ng candy. Babas yung tindero. San dyan yung hinipuan siya, mga kaplastik? Baga hinawi lang naman yung parang susi yata yun. Diba? Ulitin natin ha. Yan, sinasadya niya yung kamay niya na ibalandra doon. Bas kinuha niya yung sukle, umalis siya o. Di walang nangyari. Diba? So ulitin natin yung video ha. Baka sabihin nyo, bias tayo eh. Yan, ulitin natin. Yan, namimili siya ng candy. Yan, tumingin siya, parang may sinabi yatang yan ang bibili niya, parang bandang kanan na bahagi ng garapon. Ngayon, ginawa niya, ilalapag niya yung kanyang kamay, at mayroon parang kinuha si kuya doon na hinawi lang naman. At hindi naman intensyon na pinatong yung kamay. Mga kaplastik. So, inulit pa niya, ginawa niya, nilagay uli niya yung kanyang kanang kamay. Yan, para makasigurado siya kung talagang may interest sa kanya yung lalaki. Eh, sinuklian siya. O, di okay. At tuwa pa nga yung lalaki eh, parang wala naman yata siyang intensyon. Nakangiti lang naman yung lalaki. Pero meron tayong isang video. Yan, mas malapit. Tingnan natin ha. O, hinawi lang niya. Yan o, may hinawi siya eh. Yung lalaki. Ulitin ha. May hinawi siya. Which is parang susi yata yun, hindi ko alam. O, saan yung hipo doon, mga kaplastik? Nasaan yung hipo? The biggest question, ano yung hipo doon? Siguro sa kakapanood niya ito ng Soko, kaya siguro siya masyadong tensyonado. Itong babaeng ito. Sana humingi siya ng tawad sa publiko o sa mismong tao. Bakit siya makikipag-areglo? 'Di ba? Ito kasi yung kasunod na nangyari. Bakit kailangan niya makipag-areglo? 'Di ba? Ito yung kasunod. Nadya ka, no? Tarantado eh.
Nasaan yung hipo doon, mga ka-plastic? Yun, no? May kinuha siya doon na hinawi lang niya yung isang bagay. Nasaan yung hipo? Ayun. Kung kinuha niya yung sukle, malis siya kaagad. Kumaripas yata ng lakad. Then yung tindero ay nakangiti. Eto, bumalik. Nagsumbong yung tarantadang nilalang. Dinuro-duro pa mga Hindotero na to, mga Hindorotot. Yung pulang sasakyan niya, muntik pa mabangga sa tindahan. Palit siya, hihikapan ka, dugay, wala na. Ang kasuli ako. Diyakan. Napakawalang yang nilalang, no? Dugay man lang may magibuhian. Wala. Ito dugay lang. Dugay wala. Pwede ka review siya. Napatingin siya sa CCTV. Wala ko sa bulit. Wala na siya. Pwede. Napakaganda naman ng babaeng ito para pagwalaan nila yung tindero, mga ka-plastic. Tarantadong nila lang, no? Yan nga, sabi nga ni Jana ko, Diyos, apaka-sensitive naman ng babaeng yan. Konting sagi lang, hipo na agad. Pero sa jowa, nagpapabembang. Diba? How ironic na napaka-conservative mong tao sa ibang tao. Napaka-conservative mong babae. Pero baboy na baboy ka sa boyfriend mo. So many times ka na sigurong binutasan ng ano mo, jowa mo. At the same time, gamit na rin yung bunganga mo. Diba? Sabi ni Yang, di ko alam kung may tindera dito na naka-experience na pag inabutan ng bayad nung minsan may halong kamanyakan, daway na idot-dot yung daliri sa palad. Based on experience, pero syempre patay mali siya lang kasi minsan baka may akala lang tayo. Pero dito kasi sa video, di natin alam sang parte niya naramdaman na parang namanyak sa kanya. Suspetsa ko nung inabot sa kanya ang sukli, sabay bungis-ngis. Feeling ko lang. Bakit masama bang tumawa? Masama bang ngumiti sa isang tao? So ibig sabihin kapag halimbawa nagtatrabaho ka sa mall o ikaw ay isang customer tapos yung cashier magbabayad ka, di na pala pwedeng mag-abot ng pera na galing sa palad mo. Diba? How ironic na napaka-sensitibo, napaka-konserbatibong babae yun. Pero lamog na yung kipay niya sa boyfriend niya. Na 100% usable na siya. Disposable na siyang babae. Diba? Kung mapapanood mo kasi yung video, mga ka-plastic, saan parte siya hinipuan? Diba? Porkit ngumiti lang yung tindero, mayroon namang ibig sabihin sa kanya yon. Ganun kasi ang mentalidad ng mga babaeng walang utak, mga ka-plastic.
na kapag hindi ka buwakpuhan yung lalaki at medyo para sa kanya kamanyak-manyak ang itsura, magre-react na itong babaeng ito. Na para bagang iniisip niya hinaharas na siya. Ito naman tarantadong barkada ng boyfriend niya, especially sa kanya, sa boyfriend niya, dinuro-duro niya yung tindero. Hindi man lang niya tinanong ng maayos kung totoo po ba na hinipuan mo yung girlfriend ko. Meron po ba akong dapat malaman? Meron po ba akong ano po ba ang masasabi ninyo? Diba? So, meron CCTV, wala siyang lang lusot. At ang kapangitan dito is na-damage pa ang kanilang mga paninda. So malaking bagay yon para sa tindero. Pwede mag-file ng kaso yung tindero, mga kaplastic. So mapakinggan natin yung balita mula sa isang brigada. Ito. Panoorin natin sa Brigada News ang umano'y pambabastos daw. Umani ng matinding batikos mula sa mga netizen ang isang babae matapos nitong magsumbong sa kanyang mga kapatid at Bine-blurred nobyo pa wala namang laban sa isang kwentang nilalang tindero na yan. umano'y humawak sa kanyang kamay habang bumibili siya ng candy sa isang tindahan sa Doongan, Butuan City. Dahil sa naturang sumbong, sinugod ang tindero at ang lahat ng pangyayari ay nakunan sa CCTV. Batay sa CCTV video na binahagi online ng anak ng tindero, makikita ang pagtuturo at pagsisigaw ng ilang lalaking rumisponde sa sumbong ng babae Bastos na ka eh. hinilalang si alias Fräulein. Sa ibang banda, nakuhanan pa ang pagsipa ng isa sa kanila sa istante, dahilan para mahulog at mawasak. Kalaunan, nakilala itong nobyo pala ng babae. Gayunman, nang suriin ang CCTV footage ng tindahan, lumabas na walang anumang insidente ng panghahawak ng kamay na naganap, taliwas sa pahayag ng babae. Ayon kay Sinungaling eh. Marian, anak ng tindero, labis na galit ang kanyang naramdaman dahil sa pamamahiyang nangyari at iginiit na wala umanong karapatan ang naturang babae at ng mga kasamahan nitong mga lalaki na maliitin at ipahiya ang kanilang pamilya. Matapos namang mag-viral ang insidente sa social media, bumalik umano ang babae sa tindahan kasama ang kanyang pamilya upang makipag-areglo sa tindero na unang inakusahan. Ayon kay Marian, noong gabi ng Disyembre 17, nagtungo rin sa kanilang tindahan ang mga kaanak ng babae kasama ang mga pulis upang makipag-usap. Subalit hindi nila ito hinarap dahil sa matinding galit at kahihiyang dulot ng insidente. Umaasa Tama silang lang yan. magsisilbing aral ang insidente sa publiko na alamin muna ang tunay na pangyayari bago maglabas ng galit o reaksyon. Anya, 2 taon na silang nagtitinda sa kanilang lugar at ito lamang ang unang beses na nasangkot sila sa ganitong uri ng kahihiyan dahil lamang sa maling paratang. In the heart of changing Dapat talaga yan, sampahan mo yung kaso, pati yung sumira ng tindahan ninyo. Kung ako sa inyo, kasuhan mo rin yung babae. Silang magjowa. Para doon na sila dodo natin sa bilibid, mga kaplastik. Para yung uri ng kamanyakan, masahod nila doon sa bilibid, mga kaplastik. Dahil doon sa loob ng kulungan, doon nila mararanasan yung tunay na pamamanyak, mga kaplastik. Alam mo, isang moral lesson ito sa buhay ng mga babaeng gandang-ganda sa sarili. Na kapag ikaw ay bibili sa tindahan at hindi mo tipo yung lalaking tindero na makausap, kung ayaw mo, hindi mo trip bumili sa tindahan, mag-grocery ka. Diba? O kaya, ang gawin mo, magutos ka sa mga tropa mo, pabili mo yung candy. Diba? Ba't kailangan mong bigyan ng kahulugan yung bawat kilos ng ibang tao sa'yo? So, ibig sabihin, hindi ka pwedeng hawakan ng ibang tao. Samantala yung boyfriend mo, lamas na lamas ka na. Lamog na yung katawan mo.
Kung paano ka lamugin ng boyfriend mo, okay lang sa'yo. Pero pag ibang tao na inabutan ka lang ng sukli, kamanya ka na palang tawag doon. Diba? Nasaan yung nasan yung moralidad ng isang tao? Nasaan yung ethical doon? Diba? Kahit naman sino, matotrauma sa mga ganong issue. At hindi talaga makikipag-areglo ang lalaki dahil nag-viral sila sa social media at pinalabas nilang masamang tao sila. At malaking kasiraan din kasi yon sa tindahan nila na 2 taon silang nagseserbisyo. Tapos aakusahan ka lang ng isang basurang babaeng nilalang na nagpapalamas sa boyfriend niya. Nagpapalamog gabi-gabi. Tapos aakusahan ka manyakis. Siguro baka kasi psychologically ang babae kasi kapag ganun mag-isip sa kapwa ay siyang tunay na siya ang gumagawa ng kamanyakan sa buong buhay niya. Totoo yun, mga kaplastik. The more na naghihinala ka sa kapwa mo, parang inilalarawan mo lang yung pagkatao mo kung gaano ka kagaslaw o kung gaano ka kalibog na babae. Ganun lang kasimple yun, mga kaplastik eh. Isa sa psychology fact yun, mga kaplastik. Kahit tanungin mo ang mga psychologists, kapag ang babae masyadong reactive sa mga lalaki na feeling nila minamanyak sila, 100% yung utak mo full of green-minded. Marami ka ng karanasan sa mga mahahalay na gawain. Kasi kung ikaw ay normal na tao, open-minded ka sa mga paligid mo. Kesyo may mga iba nga dyan babae sa ibang bansa eh. Nadadakmaan pa nga ng dibdib eh. Pero wala sa kanila eh. Diba? Hindi ko naman sa sinasabing magganyan ka rin. May ibang babae nga sa ibang bansa eh. Normal lang sa kanila yung mahawakan ng kamay. Kasi hindi naman kasi binibig deal yung mga ganun. Hindi naman kasi may halong mali siya yun. Kasi ang mga tarantadong mga millennials ngayon, ibang-iba na. Kakapanood nyo kasi ng Wattpad yan eh. Kakapanood nyo ng Shoko. Diba? Kaya ganyan ang nangyayari. Napiling ninyo, napakaganda nyo na. Ilaspag ka naman. Diba? So hanggang dito na lang ang aking opinion. Nagiinit ang ulo ko sa mga ganyang tao eh. And this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing, ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Gambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.